Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Isang linggo matapos ang gabing puno ng halik at init, muling bumalik ang katahimikan sa pagitan ni Staff Sergeant Marco Reyes at Lieutenant Isabel Carter. Sa tuwing magkakabanggaan ang mga mata nila, mabilis silang iwas. Sa tuwing magkasalubong sa mess hall, tila mga estrangherong may dinadalang lihim. Ngunit sa isang biglaang mission briefing, pinatawag silang dalawa. Carter, Reyes. You'll be assigned together, utos ng commanding officer. Remote extraction. High risk, short window. You move out at 0500. Nagkatinginan sila. Sa loob ng 2 segundong iyon, muling bumalik ang lahat, ang init, ang halik, ang panginginig ng laman sa tuwing magkadikit sila. Ngunit sa harap ng mga mata ng iba, kailangan nilang itago ang lahat. Sa field, nasa loob sila ng tactical vehicle, magkatabi. Tahimik. Ang ingay lang ay mula sa makina at static ng radio. Pareho silang naka-body armor at balot ang katawan ng pawis sa init at kaba. Ready ka? Tanong ni Marco habang nag-aayos ng kanyang rifle. Lagi, sagot ni Isabel. Pero sana hindi mo rin ako iniwasan buong linggo. Napalingon si Marco, napalunok. Ginagawa ko lang yung tama. Ganon ba yun? Yung tamang umiiwas ka kahit gusto mo pa rin akong halikan sa tuwing magkausap tayo, bumaling siya, ang tono'y pilyo pero mas may hinanakit. Napapikit si Marco. Dahan-dahan siyang yumuko, lumapit ang mukha, halos magdikit ang labi nila habang umaandar ang sasakyan. Kung lalapit ka pa, bulong ni Isabel, baka hindi na ako makapigil. Pareho tayo, sagot ni Marco, at biglang umatras, hindi dahil ayaw, kundi dahil oras na para lumaban. Sa mission site, tumakbo sila sa ilalim ng putukan. Magka-partner. Magkadikit ang likod, sabay humihinga, sabay pumipintig ang puso. Sa bawat utos ni Marco, sumusunod si Isabel. Sa bawat pasimpleng hawak sa braso niya, parang bumabalik ang init ng gabing iyon. Natapos ang extraction. Ligtas nilang nailigtas ang target. Ngunit habang paakyat sa helicopter, napansin ni Isabel na sugatan si Marco, may tama sa balikat, dumadanak ang dugo. Marco, sigaw niya. Huwag ka nang sumigaw, bulong ng sundalo habang kinikindatan siya kahit namumutla. Tandaan mo, bawal tayong magpahalata. Hinila siya ni Isabel at pinatong sa kandungan habang inaasikaso ang sugat. Sa likod ng tensyon at kaba, naramdaman ni Marco ang marahang dampi ng kamay ni Isabel sa kanyang dibdib. Hindi mo na ako kayang iwasan, Reyes, bulong ni Isabel sa taingan nito habang tinatapalan ang sugat. Dahil kung mamamatay ka ngayon, gusto kong malaman mong ako rin. Ako rin ang nahulog. Nanahimik si Marco. Ngunit bago siya mawalan ng ulirat, hinawakan niya ang kamay ni Isabel, mahigpit. At sa gitna ng umuugong na helicopter, sabay nilang pinikit ang mata, hindi sa takot, kundi sa pag-asa na sa pagbukas ng mga mata nila may bagong simula.